Nilatigo ng may-ari ang halimaw para sa palabas. Bumangon ang bidang si Shinichi upang makipaglaban sa isang halimaw na Oni. Habang tuwang-tuwa ang mga tao nang sumugod ang halimaw subalit sa isang suntok ay bagsak ito sa ating bida. Kaya nanalo muli ang bida na binansagang Demon Killer. Pagkatapos ng laban ay agad siyang bumalik sa silid. Natutuwa sa kanya ang boss dahil yumayaman siya dahil sa palabas. Nang lumabas ang isang tsismosang ahas na babae kaya pinagalitan ng boss. Pagkatapos ay uminom ang bida nang makita niya sa bote ang reflection ng isang babae pero wala naman sa likod. Dahil walang makain ay nag-uunahan ang mga tao sa inaasahan nilang ayuda sa araw-araw. Habang naglalakad ay sinusundan siya ng mga bata at pagtingin ay natakot ang mga ito. Tapos ang huli niyang pera ay ipinangbili ng alak. Sa kanya naalala ang napagdaan ng torture mula sa isang matandang may baston na may letter M. Inaaway nila ang isang pusa dahil isa daw itong debil, kaya nang mapadaan ng bida ay inutusan siyang tapusin ng pusa. Pero pinitik niya lang ito, subalit kinalmot siya sabay takbo. Ngunit kinagabihan ay isang debil na pusa ang nakalaban niya sa palabas. Pagkatapos ay hinahanap siya ng isang babae sa bahay niya, ngunit nasa labas pala ang bida. Nang subukan niyang hawakan ng kulungan ng ibon ay pinigilan siya ng babae. Tapos nilabas nito ang kanyang sandata, kaya lumaban ang bida subalit natapon daw ang alak niya. Muli siyang inatake ng babae at nagpagalingan sa close combat. Binato ng babae ang sandata, kaya nasipa sa mukha ang bida. Nakuha ng babae ang sandata at muling sumugod, ngunit naapakan ng bida ang sandata nito kaya natalo niya ang babae. Tapos nagsalita ang babae, pero hindi gumagalaw ang bunganga nito. Giit nito na kapag nagpatuloy sa pakikipaglaban ang bida ay mananaig ang demon blood nito na magiging sanhi ng kanyang pagkamatay. At dahil daw ito sa isang demon na nasa loob ng katawan ng bida. Pagkatapos ay nakipagkasundo ang babae na pahahabain ang buhay ni Shinichi kung tutulungan siya nitong mamatay. Napag-alaman na ang nagsasalita pala ay ang babae sa loob ng birdcage na si Aya Rindo, at ang babae ay si Shizuko na kanyang katulong. Giit ni Aya na siya daw ang nag-iisang undead at mag-iisang libo na daw ang kanyang edad. Ikinwento ni Aya na ninakaw daw ang kanyang katawan ng isang matandang may baston na may letter M. Dagdag pa ni Aya na si Shinichi lang daw ang makakapatay sa kanya dahil isang half-demon ang bida. Naglabasan na ang mga tao kaya naglakad sila para magtungo sa tagong lugar. Giit ni Shinichi na nais niyang maging halimaw habang nasa performance nang sa ganun ay mapatay niya ang mga taong pinagpupustahan ng kanyang mga laban. Muling itinanong ni Aya kung maaari siyang patayin ni Shinichi. Subalit hindi pumayag ang bida. Sa halip ay nagplano si Shinichi na bawiin ang katawan ni Aya. Dahil ang taong hinahanap ni Aya ay siya ring naglagay ng dugo ng debil sa katawan ng bida. Kaya naman nagpasya na silang magpunta sa Europa. Tapos para mapahaba ang buhay ni Shinichi ay kailangan niya daw ng laway ng undead. Kaya kinuha niya ito sa pamamagitan sa paghalik sa ulo ng undead na si Aya. Isang gabi ay nanghahunting ng hayop si Lord Goddard pero dahil hindi siya magaling bumaril ay tinalon niya na lang ito para mahuli. At sinabi sa kanyang anak na si Raul na props lang daw nila ang rifle para maisip ng mga tao na hindi sila mga halimaw. Pag-uwi ay nakiusap si Raul na itapon na nila ang silver sa bodega na nakuha nila sa isang hunter dahil mapanganib ito sa kanila. Giit naman ng ama na mas maganda kung sila ang magtatago nito. Ibabalik na sana nito ang shotgun pero nakita ang sirang lock. At pagpasok sa bodega ay nakita ang silver na nasa sahig at may dugo. Kaya nag-alala si Goddard sa mga anak niya. Nakita nilang ayos lang si Claude na panganay niya, pati si Alfred na butler nila. Nakita din nila na maayos naman ang kasambahay at ang bunso. Kaya nagmadali sila sa kanyang asawa. At pagbukas ng pinto ay agad na nakita ang asawa niyang si Hana na wala ng buhay. Kinabukasan ay dumating ang mga marites sa kanilang mansyon. Ipinagtanggol ng isang bata si Lord Goddard na hindi daw ito iinom ng dugo ng tao kahit isa itong vampira. Paglabas ni Goddard ay humihingi ng saloobin ang mga reporter pero hindi sila pinapansin. Maliban na lang kay Annie na isang batang reporter. Depensa ng vampira na matagal na silang hindi kumakain ng tao at nagsisimba rin sila kaya hindi daw maka-vampire ang pagpatay sa kanyang asawa. At bago umalis ay sinabi niyang nag-hire daw siya ng private detective para sa kaso. Dahil nagmamadali na sila ay maalog ang karwahe. Kaya sumasakit na daw ang puwet ng bida. Pagdating ay sinisingil na sila ng pamasahe pero wala silang pera kaya binoboka na lang ito ni Shinichi. Tapos sa huli ay sinabing kunin na lang daw ang bayad kay Lord Goddard. Tumakbo ito kay Lord Goddard para kunin ang bayad. Saka sinabi ni Shinichi na ito rin ang maghahatid sa kanila pauwi. Kaya ipinag-utos ni Goddard kay Alfred na dalhin sa silid ang kawawang matanda. Pagkatapos ay nagpakilala na sila bilang ang tanyag na cage user. Napansin naman ni Goddard na hindi gumagalaw ang bibig ng babae habang nagsasalita. Kaya pag alis nila Shizuko ay ipinakita ni Shinichi ang ulo ni Aya Rindo na ikinagulat ng pamilya. Pagkatapos ay naglakad na sila para magsimulang mag-imbestiga. Nakita nila ang mga kagamitan dahil giit ni Goddard na mahilig daw magkumpuni ang asawa. Napansin ni Aya ang mga tunay na espada sa dingding dahil kahit masugatan daw sila Goddard ay gumagaling din naman kaagad. Ipinakita ni Goddard ang litrato ng asawa niya
at napansin ni Aya na kalmado ang mukha nito kaya naisip niyang instant ang pagkamatay habang natutulog. Tinignan din nila ang upuan kaya natiyak na doon nga pinatay ang babae. Pinapulot ni Aya ang bote, tapos pinakuskos sa damit ngunit hindi natanggal ang alikabok. Tapos may konting dugo sa takip. Itinanong naman ni Aya ang tungkol sa silver. Giit ni Goddard na hinawakan daw ito ng killer. Tinanong ni Aya kung maiiwasan ba nilang masunog sa silver, pero giit ni Goddard na walang vampira ang magtatangkang hawakan ito dahil napakainit daw sa balat. Tapos 1 linggo ang kailangan para gumaling ang vampirang nasunog ng silver. Tapos nalaman din nilang na kay Alfred ang mga susi sa warehouse. Giit ni Aya na lumalabas na outsider daw ang pumatay kay Hannah. Pero may 7 katanungan para dito. Una ay bakit hindi nagising si Hannah gayong isa itong vampira na malakas ang pakiramdam. Ikalawa ay bakit gabi sumalakay ang killer kung kailan malakas ang mga vampira. Tapos nagawa pang masira ang makapal na padlock, kaya naalala ni Goddard si Raul. Ikatlo ay bakit nag-iwan ng bote ng holy water gayong madali lang itong dalhin at itapon. Ikaapat ay bakit alam ng killer ang tungkol sa silver na nasa bodega, at paano nito nalaman ang silid ni Hannah at kung kailan ito natutulog. Ikalima ay bakit dinukot pa ng killer ang silver sa katawan ni Hannah para ibalik sa warehouse. Ngunit bago masabi ang pang-anim ay dumating ang bunsong si Charlotte na tinakot ng bida. Sama-samang naghapunan ng mga vampire at ang mga bida. Pero giit ni Goddard na umiinom pa rin daw sila ng dugo ng hayop para hindi manghina. Nagtaka naman ang driver nilang si Marek kaya sinilip nito kung nasa ilalim ang katawan ni Aya. Nagsimula na ulit magtanong si Aya tungkol sa krimen. Dahil natagpuan nila ang bangkay ng 1:30 ng umaga, ngunit sama-sama pa silang kumain ng 12:00 ng gabi. Tapos nagpunta sa kwarto si Hannah para magpahinga tulad ng dati. Si Goddard naman ay nagpunta sa library kung nasaan si Claude. At maging si Charlotte ay nagpunta din sa study room. Tapos sabay-sabay silang bumaba, saka nagpunta si Goddard sa warehouse para kunin ang baril. At nang palis na siya ay sinundan siya ni Raul dahil gusto daw nitong sumama. May narinig daw na 3 putok ng baril si Claude, ngunit nasa kwarto lang daw siya mag-isa ng mga panahon na iyon. Si Raul naman ang tinanong ni Aya kung saan nagpunta pagtapos kumain pero nagalit ito. Subalit iniisip pa rin ni Aya na isa lang sa kanila ang pumatay sa kanilang ina. Giit ni Raul na nasa kwarto daw siya, at nang maganap ang krimen ay kasama daw siya ng kanyang ama sa labas. Sinabi ni Aya na may kaunting panahon si Raul para isagawa ang krimen bago siya lumabas ng bahay at magpakita kay Goddard. Kaya tinanong siya ni Aya kung may narinig na kakaiba habang nasa silid, ngunit wala daw itong narinig. Sunod naman ay ang katulong na si Giselle. Giit nitong pagkatapos kumain ay naglinis daw siya ng kusina, pagkatapos ay nakasalubong niya sila Claude at Charlotte kaya dinala niya ang bata sa kakinantahan habang naglalaba siya. Kinumpirma naman ni Charlotte na totoo ito. Ang butler na si Mr. Alfred naman ay nagpunta daw sa basement para ayusin ang schedule ni Lord Goddard. At nang tanungin ay wala din daw siyang narinig na kahit ano. Dahil sa mga nalaman ay sila Alfred at Claude daw ang walang alibay. Ngunit nagalit si Goddard dahil wala daw sa kanila ang killer. Pero giit ni Aya na hindi nagtutugma ang mga ebidensya kung galing sa labas ang killer. At habang naglalakad sa pasilyo ay inutusan ni Aya si Shizuko na bantayan ang 2 katulong. Tapos narinig sila ni Claude na nag-uusap, kaya nagalit ito at sinakal si Shinichi bilang pagbabanta. Napansin naman ni Aya na malilinis ang mga kamay ng mga vampire at walang bahid ng sunog galing sa silver. Samantala binabantayan ni Shizuko ang 2 katulong at hindi niya rin ito pinapayagang lumabas ng silid. Kasalukuyang nasa labas si Goddard kasama sila Aya at Shinichi. Giit ni Goddard na natitiyak niyang isang vampire hunter ang pumatay kay Hannah. At habang nag-uusap sila ay may tumira ng palaso sa leeg ni Goddard, pero binunot niya lang ito at agad na gumaling. Tapos tinapon niya ang ilaw, at galing sa taas ay agad niyang nahuli ang hunter saka tinanong kung siya ang pumatay kay Hannah. Pero bago niya ito patayin ay pinigilan siya nila Shinichi. Dahil giit ni Aya ay mukhang kakadating lang nito sa lugar dahil sa alikabok sa damit nito na nagmula sa tren. Nakita ni Shinichi ang ticket kaya napatunayan nilang totoo nga ang sinabi ni Aya na hindi ito ang killer. Giit ng hunter na nais niya lang ipaghiganti ang kaibigan niyang napatay nila Goddard. Naalala niyang kumpiyansa daw ang kaibigan na mapapatay ang mga vampira, pero nalaman niyang nabigo ito. Pero hindi niya alam na may dalang silver na panaksak ang kaibigan. Dahil sa mga nalaman ay pinakawalan na nila ito pero nais pa sanang pahirapan ni Goddard. Pag-uwi sa mansyon ay sinabi ni Aya na isa sa kanila ang pumatay kay Hannah. Naisip ni Aya na kahit gumamit ng martilyo ang killer ay hindi pa rin maghahinala ang mga kasama sa bahay dahil hilig ni Hannah na magkumpuni ng mga gamit. Ngunit dahil hindi gumamit ng martilyo ang killer para itusok ang silver stake ay naisip niyang hindi ito ang murder weapon.
kundi isang bagay na madaling mabasag na kapareho ng sukat ng silver stake. Tapos dahil may alikabok ang loob ng bote ay naisip niyang wala talaga itong laman na holy water. Subalit sa katawan ng bangkay ay may natagpo ang holy water. Kaya naman napagtanto ni Aya na isang holy water na pinagyelo ang panangsaksak kay Hana na kaagad ding natunaw. Tapos kumuha ang killer ng dugo ni Hana, saka matyagang naghintay na lumabas si Lord Goddard, sa kanya inilagay ang dugo ni Hana sa silver stake para magbuka itong murder weapon. At ginawa daw ito ng killer para isipin ni Lord Goddard na nangyari ang krimen pagkaalis nila ng mansyon para magbukang inosente si Raul. Pero depensa ni Raul na hindi niya mahahawakan ng silver stake, pero napagtanto ni Aya na marahil ay pinutol ni Raul ang kanyang mga daliri para muling tumubo at hindi makita ang balat na nasunog ng silver. Dahil napatunayang guilty si Raul ay sinugod niya ang bida pero napabagsak lang siya kagad. Sinakal ito ng bida hanggang may hagis sa labas. Sinabi ni Aya na ang holy water ay kinuha daw ni Raul sa simbahan dahil nabanggit ni Lord Goddard na nagsisimba din sila. Hindi naman makapaniwala ang ama ng mga vampira sa nalaman. Giit ni Raul na ayaw niya sa mga tao. Kaya sinubukan niyang palabasin na isang hunter ang pumatay sa kanyang ina dahil nais niyang kapuotan din ng kanyang ama ang mga tao. Sinugod niya ang bida subalit mas magaling si Shinichi sa pakikipaglaban kaya napatalsik siya at tumago sa maraming pader. Ngunit mas lalong nagalit si Raul at muling sumugod, subalit sinikmuraan lang siya ng bida. Kinayod ni Raul ang lupa para sorpresang makaatake subalit hindi talaga umuobra kay Shinichi. At sa lahat ng atake niya ay walang tumatama sa ating bida, hanggang sa tuluyan ng mabugbog ang batang vampira. Pagkatapos ay bumalik na si Shinichi sa bahay, kaya naghanda na ang mga detective para umalis. Sa labas ay nag-aabang na pala si Annie para interviewin sila Shinichi. Saka biglang naalala ni Shizuko na inutusan pala siya kahapon ni Aya na bugbugin si Shinichi kaya hinabol siya nito. Itinanong naman ni Aya kay Goddard kung kilala nito ang matandang may baston na may nakaukit na letter M. Giit ni Goddard na ang pangalan daw nito ay Professor, at niyaya daw siya nito na magpunta sa London pero hindi siya pumayag. Samantala sakay ng isang karwahe ang Professor dahil papunta na sila sa London. Isang gabi ay nagising na nakatali ang kilalang Phantom of the Opera na si Eric, dahil nabihag pala siya ni Lupin upang makipagkontrata sa kanya sa pagnanakaw ng isang maalamat na hiyas. Dahil bukod sa mala Mission Impossible daw ito ay nagbabantay din doon si Sherlock Holmes. Natanggal ni Eric ang tali, subalit pumayag siya sa alok ni Lupin. Kaya kasalukuyan na silang papunta sa London sakay ng barko. Pagdating nila Shinichi sa London ay nagpunta sila sa bilihan ng baston para kunin ang listahan ng mga bumili. Kaya ipinangtakot nila si Aya para makuha ito. Pero paglabas ay sinalubong sila ng isang lalaki na ipinapasa oli ito. Ngunit bago pa magkasakitan ng dalawang grupo ay may dumating na pulis. Kaya nadakip silang lahat kaya isinakay sa isang karwahe. Kung saan mula sa dyaryo ay nakilala nilang si Sherlock Holmes pala ang lalaki. Kaya nag-iba ng direksyon ng karwahe patungo sa kanilang destinasyon. Pinabuksan ng malaking gate para sa karwahe. Saka nakita ni Annie na dumating sila Sherlock Holmes, maging ang mga bidang cage user. Sa loob ng mansyon ay napansin nilang napakatibay at mayroong museo ng mga koleksyon ng kanilang kliyente. Nagpunta si Eric kay Lupin para ibalita na nadagdagan ng mga bantay sa hiyas na nais nilang kunin. Pinakilala ng butler ang kliyenteng si Phileas upang makilala ang mga inupahan niyang magbabantay sa hiyas. Ayon sa sulat ni Lupin ay nanakawin niya ang hiyas pagsapit ng 11 ng gabi. Ngunit ikinabahala ni Lupin ang isang organisasyon ng mga nakaputi na tiyak na makakalaban din nila sa gagawin. Tumangging makipagkamay si Reynold kay Phileas dahil madudumihan daw ang kanyang gloves. Kaya nagmamadali si Fatima na humingi ng paumanhin. Saka napansin ni Reynold ang mga bida dahil galit sila sa mga halimaw. Pagkatapos ay pinangunahan sila ni Phileas sa kinaroroonan ng hiyas na diamond, kung saan nakita nilang 5 susi ang kailangan upang mabuksan ang napakakapal na gate. Sa gitna ay naroon ang diamond kung saan maingat na nilagay ni Phileas ang kombinasyon upang mabuksan ang taguan. At nakita nila ang pinaka-rare na black diamond. Napansin ni Aya na gawa sa silver ang taguan nito para ligtas sa mga vampire at werewolf. Saka ipinakita ni Phileas ang mga salita na nakaukit sa diamond, na nagawang mabasa ni Aya. Giit naman ng butler na ang ibig sabihin daw ito ay ang paraan para makapunta sa lugar ng mga werewolf. Nang mapagtanto ni Sherlock na napaka-importante pala ng diamond ay nangako siyang poprotektahan ito mula kay Lupin. Samantala nasa London na rin ang grupo ng Professor, dahil pakay din pala nila ang diamond. Giit ni Sherlock na mag-iisip daw ng iba't ibang paraan si Lupin para makapasok nang mapansin niya ang daanan daw ng hangin sa itaas. Dagdag pa niyang baka kasama na nila ngayon si Lupin na naka-disguise. Nagpapahinga ang grupo sa park nang sa kabilang upuan ay may kapareho ng cage ni Aya.
Umalis si Shinichi para bumili ng pagkain. At umalis din si Shizuko para gawin ang utos ni Aya. Nang mapagkamala ng bida ang maling cage na si Aya. Samantala sa isang silid ay nagtagpo ang dalawang Sherlock. Dahil si Lupin pala ang isa na nagpapanggap lang. Walang malay sila Shinichi na nabatbit ang maling cage. Kaya pagtingin ay parrot pala ang laman nito. Kaya kagad siyang binigyan ng parusa ni Shizuko. Hindi nila ginagalaw si Lupin kahit na nasa harapan na nila dahil kilala ito na mahusay sa mga tricks. Nang ipakita ni Lupin ang kakayahan sa pagbukas ng mga box, tapos nagbanta siyang walang makakapigil sa kanyang nakawin ng Black Diamond, saka siya tumalon sa bintana na saktong nahulog sa karwahe. Subalit napilitan silang huminto dahil muntik nang masagasaan si Shizuko. Itinanong sa kanila ni Shizuko kung may nakitang birdcage, kaya isinakay na nila ito para tulungan sa paghahanap, at nakita naman ni Annie si Shinichi na may black eye mula kay Shizuko. At nang makita ng lalaki si Aya ay naihagis siya nito sa gulat kaya tumilapon sa gitna ng kalsada. Tapos aksidenteng nasagasaan ng isang kalesa. Pero dahil isa siyang undead ay muli siyang nabuo, tapos pinag-interesan siya ng kambal. Nakita ni Shizuko na napadaan si Aya sa harapan kaya hinabol nila ang isang kalesa. Samantala nakita ni Shinichi ang cage ni Aya at ang naghahabulan na dalawang kalesa na lulan si Shizuko kaya agad siyang tumalon sa bubong para humabol. Si Annie naman ay sapilitang nanghiram ng bisikleta. Pagtalo ng bida ay sakto sa kalesa ng kambal kaya pinasalpok ang kalesang sinasakyan para mabawi si Aya. At pagdating ni Shizuko ay kinabahan ng kambal kaya napatakbo. Natuwa si Annie nang muling makita ang undead. Nang mapansin ni Aya ang mga tumulong kay Shizuko ay sina Lupin at ang Phantom of the Opera na si Eric. Nagkainitan sila Shinichi at Lupin kaya sa paghagis ng isang pouch ay nagtapo ng mga holen si Lupin na ginamit niyang pang-atake sa bida. Pagkatapos ay sumakay siya dito para sumugod, saka sila nagmano-mano sa ere ngunit tila pantay ang kakayahan. Subalit gamit ang holen ay nagawang malinlang kaya natamaan ng uppercut si Shinichi. Pagkatapos ay nagbabala itong huwag na silang makialam sa pagnanakaw nila ng Black Diamond bago umalis. Ngunit ang nangyaring laban ay isang preparasyon lang pala para sa plano ni Aya. Dumating si Mr. Ganimard ng Police Department para tumulong subalit siniguro muna ni Sherlock na hindi siya si Lupin bago makipagkamay. Hinahanap ni Sherlock ang cage user pero nalaman niya mula sa liham na sa labas daw sila magbabantay. Samantala ang mga white agent ay sa taas daw magbabantay. Isinara na nila ang malaking pinto para siguruhing hindi makakapasok si Lupin. Nang sa labas ay may biglang sumabog kaya kaagad na nagpunta ang mga bantay. Subalit nakapasok na pala sa mansyon ng Phantom na naka-disguise. Nang malaman nila sa loob na may nakuhang police uniform ay binaril ni Sherlock ang mga susiyan para hindi na ito mabuksan pero natrap naman sila sa loob. Pero giit ni Sherlock na kumuha na lang daw sila ng magaling na locksmith kinabukasan. Dahil ang mahalaga ay ang maprotektahan ng Black Diamond. Samantala sa bubong nag-aabang sila Shinichi. At bago sumapit ang alas 11 ng gabi ay siniguro nila na ligtas ang safe. Ngunit biglang nagkaroon ng paglindol. Dahil pala sa napakaraming tubig na pumapasok sa loob. Nabahala sila sa lakas ng tubig pero alam ni Ganimard na hindi pumapatay si Lupin. Nakikiusap ang isang bantay sa mga white agent na wasakin ang pader ng basement pero si Fatima lang ang nagpunta dahil hinihintay ni Reynolds si Lupin. Umabot na sa kisame ang tubig kaya hindi na nila alam ang nangyayari sa baba. Samantala binutis ni Fatima ang pader gaya ng pakiusap ng isang bantay na nagsanhi ng pagtagas ng napakaraming tubig mula sa basement. At pagtingin ay nawala na ang box na pinaglalagyan ng Black Diamond. Palaisipan sa kanila kung paano nakuha ni Lupin ang box. At nang naglalakad sila sa tulay ay natuklasan ni Sherlock na si Lupin si Ganimard dahil sa tunog ng yapak nito sa kahoy. Kaya kagad niya itong inaresto. Kasalukuyan nang hinihila ang box sa loob ng vent. At napagtanto naman nila na isang lubid ang ginamit nila Lupin na nagmula sa vent at hindi nila nakita sa bumuhos na tubig. Giit ng kliyente na wala namang maskara si Ganimard dahil hinila kanina ni Sherlock ang balbas nito. Pero nalaman na ni Sherlock ang sikreto ni Lupin kaya tinanggal na nito ang maskara na hanggang leeg. Dagdag pa ni Sherlock na wala daw ang diamond sa box dahil nilagay niya ito sa bulsa ng kliyente. Pero pagtingin ay wala dito ang diamond dahil na kay Lupin na pala saka nagpasabog para makatakas. Nagmamadali ang mga bantay na hanapin si Lupin. Maging ang tubig na nakapaligid ay tinignan nila. Samantala umakyat si Shinichi sa tore para makita ang buong paligid. Nagkita sila Lupin at ang Phantom dahil tagumpay nilang nakuha ang diamond. Subalit biglang bumukas ang safe dahil nasa loob pala si Aya. Nang marinig ang master niya ay agad na dumating si Shinichi mula sa bubong. Ang akala pala ni Lupin ay si Annie ang tinatawag na cage user. Saka inutusan pala ni Aya si Shinichi na magpatalo noon kay Lupin para hindi mahalata na malakas. Ngunit walang balak sumuko si Lupin dahil kakampi niya daw ang Phantom. Pero iniwan na siya nito kaya namula si Lupin sa galit. Kaya nagseryoso na ang sikat na maginoong magnanakaw. Subalit dumating si Reynolds para sa tunay nitong pakay na patayin sila Shinichi at Aya. Nang muling magkaroon ng pagyanig na nagsanhi ng pagguho ng tulay, at sa isang iglap ay naslice ang katawan ng isang bantay.
Dahil dumating na pala ang grupo ng professor na sina Alistair, Carmilla, Victor, at Jack upang kunin ang Black Diamond. Walang hirap nilang tinalo ang mga bantay. Tapos nagpa siya silang maghiwa-hiwalay para hanapin si Lupin para sa Black Diamond. Dumating ang marami pang bantay pero agad na naputol ang ulo ng isa. Tapos isa-isa silang pinagsusunog ni Alistair. Sumugod si Reynolds subalit nasipa lang ng ating bida. Tapos nais nang tumakas ni Lupin pero nagawa siyang pigilan ni Reynolds. Pero inihagis nito ang diamond sa labas kaya siya nakatakbo. Dumating si Sherlock kaya sinabi ni Aya ang mga nangyari. Pero giit ni Sherlock na may mga dumating daw na bagong grupo. Kaya nakiusap si Aya na dalhin siya dahil malakas ang kutob na hindi normal na mga tao ang grupong dumating. Pumasok ang Phantom sa madilim na silid ngunit nasundan siya ni Fatima. Gamit ang dalawang maliit na crossbow ay pinagpapana niya ng walang humpay ang Phantom. Subalit nakakyat ito at nakapagtago sa dilim. Pero nagawa pa ring tamaan ni Fatima. Nakita nila Sherlock ang karumal-dumal na pagpatay sa mga bantay. Nang bigla itong masunog dahil nandoon pa pala si Alistair. Kaya binalak nitong patayin ang dalawa. At napag-alamang gumagamit pala ito ng karayom. Natuwa si Alistair dahil nalaman kaagad ang teknik niya kaya ipinakita ang mga sandata sa loob ng coat. Samantala pinagbabaril si Carmilla pero isa siyang vampire kaya walang epekto. Nilabas niya ang silver na cross pero kaagad na naputol ng babae. Subalit dumating si Shizuko na tagumpay na nasipa ang vampira. Kaya nagalit si Carmilla at nagbanta na papatayin si Aya. Dahil dito ay inilabas ni Shizuko ang sandata. Samantala sa labas ay pinag-aagawan ng tatlo ang diamond sa tapat ng bilog na buwan pero si Lupin ang nakakuha, tapos naputol ni Reynolds ang isang poste. Saka nasipan ni Shinichi si Lupin at nabawi ang diamond pero nasuntok ng agent kaya umabot ang labanan sa loob ng simbahan. Nagkasundo sila Lupin at Shinichi na pagtulungan ng agent. Kaya dinaldal ng bida si Reynolds para hindi nito mapansin na huhulugan siya ni Lupin. Samantala nakabawi ang Phantom kay Fatima gamit ang hook, tapos muli itong naglaho sa kadiliman kaya hindi na alam ni Fatima ang gagawin. Kasalukuyang kinakalaban ni Shizuko ang vampirang si Carmilla na nasuntok niya sa mukha, kaya muling umatake ang vampira pero napatalsik siya ni Shizuko. Tapos tinamaan niya ng baril gamit ang silver na bala. Ngunit nang tatapusin na si Carmilla ay napasailalim sa kapangyarihan niya ang babae kaya hindi ito makagalaw. Kasalukuyang nakikipaglaban sila Sherlock kay Alistair pero naubusan na siya ng bala. Tinanong ni Aya si Alistair kung ano ang pakay nila. Nang malaman niyang nais palang gamitin ng professor ang diamond para hanapin ang bayan ng mga werewolf. Giit ni Alistair na nasa kanila din ang katawan ni Aya nang sumugod si Sherlock at binatuta ang daliri niya kaya natusok ng sariling karayom sa mukha. Agad naman siyang uminom ng antidote nang dumating si Professor Moriarty na kilala pala ni Sherlock Holmes. Dumating naman si Jack sa simbahan na ikinagulat ng mga tao. Tapos sa isang iglap ay pinatay nito si Fatima. At sa isang kumpas ay napatalsik si Reynolds. Nagpasya na lang na umalis sila Lupin dahil sa halimaw. Itinanong ni Aya kay Moriarty kung nasaan ang kanyang katawan. Ngunit ayaw itong isauli ng professor dahil mahalaga daw itong sample. Samantala nakuha na ni Jack ang diamond. Subalit kinalaban ito ng ating bida. Pinaliwanag ng professor na gumawa daw sila ng eksperimento para pagsamahin ang katawan ng demon at human. Subalit ang mga una niyang ginawa ng surgery ay nabaliw dahil natalo ng dugo ng demon. Kaya nagawa niya na ito ng tama sa apprentice niyang si Jack. Kaya nagkaroon ng half-demon. Nalaman ni Aya na ginamit din pala ni professor ang katawan niya para magtagumpay sa surgery kay Jack. Saka naisip niya rin na werewolf naman ang balak gamitin ng professor kaya nais nilang makuha ang diamond. Kasalukuyang nagpapatayan ng dalawang half-demon. Subalit nagawang may hagis ni Jack si Shinichi. Nang maalala ni Jack na isa pala si Shinichi sa pinag-eksperimentohan ng professor na nakatakas. Saka umalis si Jack dahil hindi na siya interesado sa bida. Nagawang masaksak ni Shizuko si Carmilla ng silver. Kaya nakabangon siya ngunit balak na siyang tapusin ni Carmilla nang makita ang signal. Na ibig sabihin ay nakuha na ni Jack ang diamond kaya nagpaalam na sila kina Sherlock. Kaya nagkita-kita sa loob ang mga kinuhang bantay ni Phileas. Samantala natutuwa si Moriarty dahil nakuha nila ang diamond. Pero nalaman ni Jack na butas ang kanyang bulsa, dahil nakuha pala ito ni Shinichi mula sa kanya. Sa labas ay itinutok nila ang diamond sa ilaw. Kaya nagpakita ang isang mensahe kung saan nakatira ang mga werewolf. 8 taon nang nakalipas ay tinutugis ng mga tao ang mag-inang werewolf. Pumasok sila sa loob ng bahay para magtago. Ngunit sinunog naman ito ng mga tao para mapatay ang mga werewolf. Nagsimulang maglakbay ang ating mga bida para magpunta sa bayan ng mga werewolf. Kaya ipinahiram din pala sa kanila ni Phileas ang diamond. Giit ni Aya na ang mga werewolf ay matatalinong nilalang, ngunit kapag nasaan yung tao sila ay madali lang silang patayin. Pwera na lang kapag nag-transform sila na isang werewolf dahil nagiging bulletproof ang balahibo.
Sa paglalakbay ay nakasalubong nila ang isang lalaki, na kaagad silang nakilala bilang mga sikat na cage user. Humingi ng tulong sa kanila si Dr. Hyman dahil kinuha daw ng isang werewolf ang isang batang babae. Ang unang biktima daw ay isang dalagang 15 taon, at kinabukasan ay nakita daw ang katawan nito sa gubat na tila nilapan ng isang werewolf. Pagkatapos ay nangyari pa daw ito ng 2 beses, kung saan palagi daw umuulan kung kailan umaatake ang werewolf. At kahapon daw ay may dinukot na naman na isang batang babae na si Louis, na sinubukan pang iligtas ng tatay nito subalit wala na silang nakita. Kaya naman pinaghinalaan ng doktor na nagtatago lang sa bayan nila ang werewolf. Samantala sa simbahan ay pinaghihinalaan ng isang tatay ang isang dayo na ito ang werewolf. Dumating sila sa simbahan kaya natigil ang kaguluhan. Nang ipakilala ng doktor ang cage user na makakatulong daw sa kanila, nagtaka ang mga tao kung sino ang nagsasalita, kaya nang ipakita ang loob ng cage ay natakot ang mga tao kaya tinutukan ng baril. Pero hindi natakot si Aya, sa halip ay nag-alok ng kanyang tulong para malaman ng killer. Nagpunta sila sa silid ng biktima upang mag-imbestiga sa mga ebidensya. Naisip nilang tila dumaan ito sa chimney. Kaya ipinag-utos ni Aya na sabihin nila kay Shizuko na magtapon sa chimney mula sa bubong ng bagay na ayos lang malagyan ng alikabok. Kaya itinapon ni Shizuko ang isang bagay mula sa itaas. Nang makita ni Shinichi na una niya pala ang ginamit ng bruha, saka ipinakita ng doktor ang mga kinagat ng werewolf. Napagtanto ni Aya na isinilid sa isang lalagyan ng biktima dahil walang mga bakas ng dugo sa dinaanan nila sa labas. Napansin ni Shizuko na sira ang lock sa bodega. Dahil may nanakaw palang isang baril dito 1 taon na ang nakalipas. At bago umalis sila Aya ay sinabi niyang malamang ay patay na ang biktima kaya naiwang tulala ang ama nito. Nalaman nila sa village chief na ang lagusan patungo sa bayan ng mga werewolf ay sa ilalim ng talon. Ngunit kailangan daw nila ng diamond na likha ng mga duwende, kaya ipinakita ito ni Shinichi sa matanda. Subalit ayaw sabihin ng matanda kung paano ito gamitin. Kaya nakipagkasundo si Aya na kapag nahuli nila ang salarin ay sasabihin na sa kanila kung paano makapunta sa bayan ng mga werewolf. Samantala bumaba ng tren ang 2 white agent para hanapin ang undead at half-demon. Ikinwento ng isang lalaki na 13 taon ang nakalipas ay isang babaeng buntis daw ang sugatan na nagpanggap na isang tao. Tinanggap daw nila ito sa village at dito na rin ito nanganak. Ngunit mula noon ay palagi na daw siyang nakakarinig ng alulong sa kagubatan. Nagustuhan daw niya ang babae, subalit nang malaman daw nilang werewolf ang mga ito ay sinunog sila ng mga tao. Saka sinabi niyang kahit isa siyang outsider ay hindi siya ang killer. Sunod ay nagpunta sila sa isang artist na isa ring dayo sa village na ito. Habang ginuguhit ni Alma si Aya ay depensa nitong hindi rin daw siya ang killer dahil malamang ay ang lobo na may gintong balahibo na nakikita niya sa bintana ang killer. Subalit nabuko ni Aya na nagsisinungaling ito na nagpunta sa art class dahil sa paraan ng paghawak nito ng uling. Pagkatapos ay nagpunta sila sa sinasabing talon kung nasaan ang lagusan papuntang village ng mga werewolf. At hindi nila alam na nagmamasid na pala ang grupo nila Professor Moriarty. At pagsapit ng gabi habang naghahapunan ay dumating ang 2 white agent kaya biglang nagkaroon ng kaunting labanan. Nagpakilala ang 3 agent na si Alice at ang 4 na agent na si Kyle. Sinubukang makipagnegosasyon ng mga bida na dadalhin nila sa werewolf village ang mga agent. Saka sinabing tinutulungan din nila ang village na resolbahin ang kaso ng isang werewolf. Dahil dito ay nagpasyang umalis si Kyle kaya nagbanta si Alice na kailangan nilang bilisan bago dumating sila Professor Moriarty. Pagsapit ng gabi ay nagpunta ang mga tao sa bahay ni Alma dahil siya daw ang werewolf. Dumating doon ang mga agent nang itanong ng ama ni Luis kung nasaan ang anak at sinabi ni Alma na kinain niya ito. Saka nag-transform si Alma na isang werewolf na hindi tinatabla ng silver bullet saka mabilis na tumakas sa gubat. Agad itong hinabol nila Shinichi nang tamaan ito ni Shizuko sa leeg pero walang epekto. Kaya kinalaban ng bida ang malaking halimaw at pagsuntok ay nawala ito. Tapos kinagat siya sa paa subalit matigas ang katawan ng half-demon kaya nagawa niya itong mahuli subalit nakialam naman si Alice kaya nakatakas ito. Saka muling sumugod patungo kay Shizuko ngunit matapang din na sumugod ang babae. Tapos inihagis nito si Aya papunta sa talon. Kaya hindi nagdalawang isip si Shizuko na iligtas ang master kapalit ng kaligtasan niya. Kaya napasigaw na lang si Shinichi sa talon. Nilapatan ng pangunang lunas ang kagat ni Shinichi. Dumating ang mga agent para sabihing hindi na nila matagpuan si Alma, at dahil nalaman na nila ang killer ay sinabi na sa kanila ng village chief kung paano gamitin ang diamond para makapunta sa village ng mga werewolf. Nagpunta sila sa sinabing lugar ng chief kung saan pagsikat ng araw ay nakita nila ang mga bato na parang pangil. Napunta si Shizuko sa isang tribo. Nang makita ang isang lobo na nagsasalita,
Pero nais siyang itago ni Nora sa pinuno nila dahil hindi daw ito ang killer. Saka nag-transform na muling isang tao si Vera kaya nalaman ni Shizuko na nasa village na siya ng mga werewolf. At nalaman niyang iniligtas daw pala siya ni Nora sa ilog. Tapos ang gabi pala ang araw para sa mga werewolf. Sa kagiit ni Nora na bawal daw ang tao sa village nila, ikinwento ni Nora na may mga nangyayari ding pagpatay sa village nila. Kaya sinabi ni Shizuko na matutulungan sila ng master niyang si Aya. Pero kailangan na daw umalis ni Shizuko bago siya makita ng ibang werewolf. Nakita ni Shizuko na may tsa din pala ang mga werewolf. Kaya iginawa sila ni Shizuko ng tsa bilang pasasalamat sa pagligtas sa buhay niya na nagustuhan naman ng mga werewolf. Sakay ng karwahe ay itinago nila si Shizuko para makaalis ito sa village nila nang hindi nakikita ng ibang werewolf. Subalit nakita sila ng Beast Gang. Kaya nagpanggap si Kaya na gagawin niya daw sofa ang mga dayami. Subalit natanggal ang gulong ng karwahe at nakita nila si Shizuko. Agad na nag-transform ang mga werewolf upang tugisin siya. Ngunit nagawa niyang mapatay ang isang werewolf na humarang sa kanya gamit ang walis. Patuloy na nakipaglaban si Shizuko hanggang sa mapaligiran ng mga werewolf kaya pinili niyang sumuko na lang. Saka sinabing nagpunta daw siya dito para tumulong sa investigasyon. Dumating ang chief ng village na si Lady Reki. Saka hinatulan siya ng kamatayan. Ngunit nang sinabi ni Vera na si Nora daw ang nagligtas kay Shizuko ay binigyan siya ng matanda ng pagkakataon. Dahil sa tradisyon ay inilagay nila si Shizuko sa isang tore ng kahoy dahil kapag nagsinungaling daw siya ay mahuhulog siya dito. Nagsimula na sa pagtatanong ang matanda at pagkatapos niyang sumagot ay tinanggal ang isang kahoy pero hindi siya nahulog. Ngunit sa pangalawang kahoy na tinanggal ay tila matutumba na ito. Ipinagtanggol siya nila Kaya at Vera pero dinidiin siya ng mga kasama. Nang makarinig sila ng isang malakas na putok at pagtingin ay bangkay na lang si Nora na labis na ikinalungkot ni Lady Reki. Kaya ipinag-utos na patayin na si Shizuko. Pero giit ng kasama na nasa harapan nila ang babae nang mangyari ang krimen. Nakiusap si Shizuko na sundin ang mga sasabihin para makatulong ngunit ituturing daw siyang kriminal kapag walang nagawa. Nalaman niya na hindi doon pinatay si Nora dahil walang talsik ng dugo sa lupa. Ngunit nasayang lang daw ang oras ng mga werewolf dahil wala siyang nalutas. At lahat daw ng tatapak sa village nila ay papatayin. Samantala naglalakbay sila Shinuchi kasama ang mga agent para magpunta sa village ng mga werewolf. Nang dumating si Victor kaya nahulog si Alice. Pero agad siyang iniligtas ni Kyle kaya muling nakabaril. Tapos nagagalit si Alice dahil iniligtas siya ni Kyle ay nakatakas daw ang mga halimaw. At nagbalak naman na tumakas si Shinuchi pero binetukan ni Victor. At matapos kunin ng diamond ay pinayagan niya ng tumakas sila Shinuchi. Malungkot nilang inihatid sa huling hantungan si Nora, samantala nakulong naman si Shizuko. Tapos nakita ni Vera sila Shinuchi na nakilala niyang ito ang tinutukoy ni Shizuko na mga kasama. Saka ipinasuot ang balabal para maitago ang amoy. Tapos nagpunta sila sa kulungan ni Shizuko. Subalit naamoy sila ng mga lalaking werewolf. Pero nagpasya na munang umalis sila Aya para mag-imbestiga. Ngunit habang tumatakbo ay narinig na malapit na ang mga werewolf sa kanila. Kaya binilisan nilang tignan ang mga ebidensya. Umikot sila sa isang bato, at nang tignan ng ilalim nito ay nakita ang lagusan, saka dumating ang mga werewolf pero wala na silang nakita. Dahil may underground pala kung saan pinapatay ang mga biktima. Nakita nila ang isang baril na naalala ni Aya na baka ang baril na nawawala sa bodega ng magulang ni Luis. Saka nakita nila ang higan at ang marka sa pader. Nakita din nila dito ang bangkay ni Alma. Saka sinundan nila ang lagusan nang makabalik sila sa village ng mga tao kung saan dating sinunog ang mag-inang werewolf. Nakita sila ni Dr. Heinemann kaya dinala sila nito sa bangkay ni Luis. Labis ang pagsisisi ng ina nito dahil noon ay tinangka daw nilang abandonahin si Luis. Pero nakabalik daw ito sa tulong ni Jet. Ngunit labis daw na pinagsisihan ng mag-asawa ang nagawa. Dahil dito ay naisip ni Aya na ito ang dahilan kung paano nalaman ni Luis ang mag-inang werewolf. Naisip pa niya na kaya isiniwalat ni Luis na werewolf sina Jet at ang nanay nito ay para tanggapin siya sa village kahit na hindi nakakalakad. Pagkatapos ay naglakad sila papunta sa village ng mga werewolf pero nakita pala ng dalawang agent kung saan sila dumaan. Kaya ipinag-utos ni Alice na tawagin ni Kyle ang lahat ng mga tao. Nagpunta si Vera kay Dennis upang sabihing may kumuha daw ng baril ni Shizuko. Pero ginawa niya pala ito para mailigtas si Shizuko sa kulungan. Subalit narinig nilang nasa labas na ang mga lalaking werewolf kaya ipinag-utos ni Aya na labanan ito ni Shinuchi. Nakita ng Beast Gang na may napaslang na naman na isang werewolf. At nalaman din nilang nakatakas sila Shizuko kaya hinanap nila ang mga ito para patayin. Narinig nila Victor ang alulong kaya kumilos na rin sila. Samantala nag-aabang si Shinuchi para makipaglaban. Dumating ang isang werewolf pero binalibag lang ng ating bida.
At may dumating pang dalawa kaya nagpahabol siya. Tapos umakyat sa puno at nagawang masakal ang werewolf sa leeg. Pero nasipa siya ng ikatlong werewolf tapos tumakbo siya sa dulo ng bangin, ngunit naputol ang bato kaya siya nahulog. Tapos gamit ang puno sa ibaba ay bumwelo siya kaya nasapak sa bunganga ang halimaw at isa pang suntok sa tiyan kaya natalo niya ito. Samantala nakaamoy ng kakaiba si Vera dahil pala pinagpapatay na ng mga white agent ang mga werewolf sa village. Saka dumating ang mga tao na galit kaya nagkaroon ng madugong digmaan sa pagitan ng mga tao at mga werewolf. Walang palagang mga ito kay Victor at maging sa tricks na gamit ni Alistair. Ipinag-utos naman ni Lady Reki na magtipon ng mga werewolf. Ipinag-utos ni Aya na tulungan ni Shizuko si Kaya. Kaya ibinigay niya muna si Aya kay Vera. Samantala nagkita na sila Kyle at Victor, ngunit tila kumpiyansa si Kyle sa kakayahan. Samantala muling nagkaharap sila Shizuko at Carmilla at tila patas ang labanan. Sila Alice at Alistair naman ang nagkaharap sa magkabilang grupo. Kasalukuyang hindi makagalaw si Victor dahil sa kadena ni Kyle. Pero dumating si Shinichi at tinulungan si Victor para bayaran ang utang na loob. Pinutol ni Kyle ang kamay ni Victor pero ipinagbato ito sa kanya, kaya nagkaroon ng tsansa si Shinichi na masipa siya at mawalan ng malay. Dahil sa pagliligtas ay ibinalik na ni Victor ang diamond. Saka tinanong ni Shinichi ang katawan ni Aya, giit ni Victor na nasa pangangalaga daw ito ng professor. Pero bago siya umalis ay sinabi ni Victor na nasa London daw ang base nila. Nagbabarilan sila Alice at Alistair pero hindi nauubusan ng bala ang lalaki. Ngunit gamit ang isang pala ay pinabanda ni Alice ang bala kaya tinamaan ang kalaban niya. Kasalukuyan naman na kinakalaban ni Shizuko si Carmilla. Nagtagisan sila ng galing sa paggamit ng sandata, ngunit nasugatan si Shizuko kaya nanganganib na mapasailalim na naman sa kapangyarihan ni Carmilla. Bumaril siya ngunit nabalutan ng makukulay na tela dahil sa ilusyon ng kalaban. Tapos binalutan siya nito at pinalibutan ng mga chicks. At dahil tomboy ang katulong ay hindi na siya nakapalag. Tapos nagising siyang katabi ang mga babae ngunit wala na si Carmilla. Pagtingin ni Alice sa bangkay ay iba pala ito kaya nagamitan siya ni Alistair ng lason. Nagkaharap ang mga natitirang werewolf at mga tao. Nang magsalita si Aya para isiwalat ang killer sa dalawang village. Saka lumabas ang lobong may gintong balahibo na si Jet. Pinagpipilitan ng chief na isang tao daw ang killer. Ngunit depensa ni Aya na imposibleng tao ang killer dahil sa maraming gamo-gamo sa underground ay may iwan ang kaliskis nito sa damit dahil lumalapit ang mga ito sa ilaw na siyang magiging ebidensya kung saan siya nanggaling. Dahil tanging isang lobo lang na may matalas na pangamoy ang makakadaan doon ng walang ilaw. Naisip pa ng bida na noong tumakas si Jet mula sa mga tao ay nagpunta siya sa werewolf village at nagpakilala sa pangalang Nora. At nagpanggap din siya na luwi sa village ng mga tao dahil kamukha niya naman ito. Naging posible ito dahil walang komunikasyon ng dalawang village. At ang schedule ng tulog at gising ng mga tao sa mga werewolf ay magkabaliktad kaya nagawa ni Jet na itago ang tunay na Luis sa underground. At ang bangkay naman na nakita nila sa village ng mga tao ay totoong katawan ni Luis, ngunit napansing ang bangkay ni Nora na nakita nila ay pareho ng sugat ni Luis kaya na lamang isang katawan lang ito. Umami na si Jet sa mga nagawang krimen. At dagdag pa ni Aya na pinahukay niya daw ang libingan ni Nora pero wala itong laman, kaya nalaman niya ang katotohanan. Kaya malinaw na ang killer sa human village ay ang Peking Luis, at ang killer sa werewolf village ay si Nora, na pareho ring si Jet. Namangha si Jet sa master ni Shizuko. Nang ipakita ang nakaraan na pinalayas ang nanay ni Jet na si Rose kaya nagpunta sa village ng mga tao. At dito ay pinanganak si Jet. Ngunit isang araw ay nalaman ng totoong Luis na si Jet ay isang werewolf. Kaya sinunog sila ng mga tao. Pero nakaligtas si Jet at binago ang pangalan niya bilang si Nora sa werewolf village. Pero dahil galit siya sa parehong village dahil sa sinapit nila ng kanyang ina ay nagplano siya ng paghihiganti. Tapos mahigit isang taon nang nakalipas ay nakidnap ni Jet ang totoong Luis at itinago sa underground. Ngunit na lamang tumulong pala si Luis sa plano ni Jet dahil galit din siya sa kanyang village. Saka sinimulan ni Jet ang pagpatay sa dalawang village para magalit ang mga ito sa isa't isa. Tapos nagpanggap siyang nakidnap ng isang werewolf para wakasan ang karakter ni Luis sa human village. Ngunit dahil dumating sila Aya sa village, ay naisip niyang gayahin ang anyo ni Alma saka nag-transform na isang werewolf para malito ang detective. Tapos niligtas niya si Shizuko sa pagkalunod. At sinadyang ipakita sa ibang mga werewolf. Ngunit nang magsimula ang trial ni Shizuko ay pinatay niya na si Luis para isipin ng mga werewolf na inosente si Shizuko. Dahil sa ginawan daw siya ni Shizuko ng tsaa. Giit ni Aya na si Jet din ang nagbukas ng lagusan para makita ng mga white agent. Nang sa ganun ay matupad ang kanyang plano na magpatayan ng dalawang village. Saka nagpa siyang umalis si Jet kaya nagmakaawa si Lady Reki dahil isa pala si Jet sa sangkap upang makagawa ng hari ng mga werewolf. Ngunit pagbalik ni Jet sa underground ay nag-aabang pala si Shinichi.
Pero nagbabala si Jet na papatayin ng bida kung pipigilan siya nito. Sa isang alulong ay namatay ang lahat ng kandila, at sa kadiliman ay unti-unti niyang inatake ang katawan ng bida. Ngunit nagawa pa ring makalaban ni Shinichi hanggang sa mahuli niya ito. Dumating na sila Aya na ibinalitang nagkaayos na daw ang magkabilang panig. Saka inutos na pakawalan ang werewolf. Dahil napagtanto ni Aya na ginawa din pala ito ni Jet para makatakas sa pagiging sakripisyo sa ritual ang mga batang werewolf. Kaya maglalakbay na si Jet para maghanap ng lugar kung saan siya makakahanap ng kaligayahan. Pagkatapos ng kaso ay nagbalik na sa human village ang ating mga bida. Saka nagplano na magpunta sa London dahil sa sinabi ni Victor. Kaya naman naghanda na sila para sa susunod na paglalakbay. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.